kay Senator Trillanes. O eto. O. Na Impeachment! Kayo po dyan, mga kababayan, sa comment section, tayo po, sama-sama po tayong mga simpleng tao. Sama-sama po tayong mga regular na tao. Sa tingin nyo po ba ang impeachment para kay Vice Presidente ay hinog na hinog na? Kung ako ang mauunang sasagot, mga bossing, 100% hinog na, no? Pagpatong-patungin mo na po, mga kababayan, lahat ng dahilan. Sobrang hinog na po. Doon sa hindi maipaliwanag na mga confidential funds. Doon sa pagpapategi sa ating Pangulo, may inutusan na daw po siya. Sobrang hinog na, mga bossing. Baka po, no? Eto, tingin ko lang. Baka hindi pa umabot ang Pasko. May papasko sa atin ang gobyerno, mga bossing. 'Di ba? Ngayon ko lang yata natama si Trillanes, sabi ni Boss Lars vlog. Pakinggan ho natin. imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Naman. Ako nga po kinalabutan. Ako nga po talaga nakasuporta kay BP Sara dati. No? Nakasuporta ako kay dating Pangulong Duterte. Na kahit papaano, sana wag namang ganun. No? Kung may mga pagkakamali sila, sana wag namang ganun. Pero yung marinig ko, yung mga kataga na sinabi po ni Inday Sara Duterte, saglit lang, kailangan makulong nitong tao na to. Ano? Hindi maaari mabigyan ng mas mataas pang katungkulan ito. Mga bossing, kayo po kapag hindi umagri, no, sa mga sinasabi, kung sakali na siya ay presidente na at hindi kayo umagri, kumontra kayo, ay nako, may kalalagyan tayo, mga kababayan. Biruin nyo, yung paghihigante, worse. Napansin ko na po yan, mga kababayan, nung isang buwan pa ho, no? Nung sinabi niyang pagputol ng ulo sa ating presidente, nakakakilabot. Yung kwento pa lang po ng Vice Presidente yun, ha, mga kababayan. Tapos tumagal ang isang buwan, sabi ko sa isip-isip ko, ibig sabihin, araw-araw iniisip ng Vice Presidente, nabawian ng buhay ang ating presidente. Sa tagal ng panahon na yun, iisa lang. Halos parehas lang ang sinabi niya. Bawian ng buhay ang presidente. Di ba? Ma'am Brenda Barton? Di Blend Whitey, correct. Di siya pwede maging leader ng civilized na mamamayan. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na. Siguro naman po dito, mga kababayan, yung iba po dito, ang nanonood, mga karamihan, 20 anyos pataas. Sa tanang buhay ninyo, o natin lahat, mga bossing, meron na po ba kayong narinig na Vice Presidente o Presidente, miski mga senador na lang, na ganong magsalita, na ganong magbanta sa buhay, na public sa lahat po sa atin. Ikinukwento niya, sinasabi niya, no, na meron na siyang inutusan. Wala pa ako. Sa Pilipinas lang ho, mga kababayan, wala pa akong nakikita. Only BP Sara Duterte, mga bossing. Kaya sabi ko, nako, pag ito naluklok, kunyari naluklok. Kunyari lang ho, huwag kayong magalit sa akin. Kunyari lang, pag ito naluklok, malamang ganyan ang Pilipinas. Mas masahol pa ho siguro sa pamumuno ng dating Pangulo. Ngayon, lumabas tayo ng bansa. International. Meron na ba kayo narinig na isang tawag dito? Na isang pinuno, no? O miski Vice Presidente o miski senador na lang ng ibang bansa. May narinig na ba kayo na ganyan nagbanta? Wala ho, mga kababayan. Alam nyo kung saan ako nakakarinig ng mga ganyang banta, mga bossing? Sa mga terorista po. Kapag hindi nyo ibinigay, pagka ganito, ganyan, ganito ang mangyayari. May pupugutan kami ng ulo.
ng ganon. Kaya nga po doon sa isang vlog, doon sa isang nakita nating picture mga boss, sabi dito, mukhang may posibleng kaharapin din ang Vice Presidente na mismo ang kanyang tatay. Na mismo ang kanyang tatay ang gumawa ng law na to. Kasi totoo naman Mga pinuno ng bayan, pinuno ng bansa, hindi natin mariringgan ng ganun. Mga naririnig natin yung mga ganyang mga pagbabanta, mga ganyang pamumugot ng ulo, ganyang mga asasinasyon, doon sa mga terorista, mga kababayan. Tuloy natin si dating Senador Trillanes, mga boss. Napapanahon na para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw Yan ang gusto ko sa inyo talaga sabi ni Miguel Valiente, Duterte pa din. Gusto namin yan at naniniwala kami sa inyo dyan. Ano? Naniniwala talaga kami sa inyo dyan. Bakit? Dakila kayong mga utu-utu ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Marami anyang red flags na nagpapakita na hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon si VP Sara. Bilang pangalawang Pangulo, sakaling may mangyaring masama sa presidente ng bansa, si VP Sara pa rin ang magiging kapalit. Kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. Kailangan talaga impeachment. Yung isinusulong ni Senador Trillanes, impeachment. Kailangan matanggal ito sa pwesto. Ayon kay Trillanes, matagal nang dinadrop ang impeachment laban kay VP Sara. Idaragdag na lamang ang mga bagong impormasyong lumalabas ngayon laban sa pangalawang Pangulo. Isasampa na daw ito sa lalong madaling panahon. Para kay Trillanes, hindi dapat maliitin ang koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandataang lakas. Dahil hanggang sa ngayon, mayroon pa rin itong sympathizer sa hanay ng militar. Kailangan siguraduhin na walang makukuha ng mga officers itong mga Duterte, no? Kasi sabi naman po ni General Bronner, dating senador, no? Kung meron man napapanig Marcos o Duterte, mag-resign na daw po sila. Malaking problema yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Siguro mga less than 5% ang masasabi na. And mainly mga mga junior officers, mid-ranking. Mga senior officers so far they are solidly behind the president. Ayan, no? Kaya ang ginagawa ng mga DDS, mga bossing, ginagawa ng mga DDS, mga kababayan, pinapake news nila yung AFP Kunyari, sumusuporta na kay Inday Sara Duterte. Soplak naman po sila. Yun man, hindi naman daw basta-basta isasakripisyo ng mga opisyal ang kanilang posisyon at karir. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi merong may simpatya kay Duterte, pero to actually risk their lives, freedom, and their careers para sa kanya, I seriously Hindi din po ganun kadali yun. doubt that at this point. Kailangan din anyang mapanagot ang dating Pangulo sa kanyang mga binitawang salita sa kanyang press conference dahil ito umano ay inciting to sedition. Correct, yun yung sinasabi niya na, kayo, mga militar, hanggang ngayon ba ay susuporta kayo sa adik na presidente? Ganun yung sinabi ng ating dating Pangulo. No choice na po sila, mga kababayan. No? Dead end na po na kumbaga, wala. Buhos na natin ito. Ano man ang mangyari, ako pupunta ng ICC, si Inday Sara Duterte, mai-impeach. Kaya kahit ano na po sabihin nila, ganun pa din ang mangyayari. Baka sakali na ang mga militar po makumbinsin natin. No? Kahit na masabihan na tayo inciting to sedition o makasuhan na tayo inciting to sedition, eto na lang ang paraan para tayo ay makaligtas.
Patong-patong na po, mga bossing. Sana naman, no, yung mga kababayan natin, i-analisa nyo lahat, no? Hindi yung marinig nyo, naku, kakasuhan si Duterte, naku, kakasuhan si BP, naku, kakasuhan ulit si Rodrigo Duterte, si BP na naman, patong-patong na. Sana iniintindi nyo din, no? Kung bakit sila kinakasuhan. Lalo na doon sa mga DDS. Yung mga DDS po, ang naririnig na lang po, kinasuhan na naman si BP, sinisikil na ang mga Duterte, ganito, ganyan. Pero po, yung mga dahilan kung bakit po sila nakakasuhan, wala po sa kanila yun. Hindi nila iniintindi yun. Hindi po nila isinasa utak yun, mga kababayan. Kaya nagmumukha silang bulag. Ano? Kaya